long time no see on the stage, right? Okay. Good afternoon, SCF family. Okay. Over the past few weeks, we've experienced bad weather, including typhoons. Nung mga nakaraang linggo po, naka-experience po tayo ng bagyo. Hindi maganda yung naging panahon natin. Yeah, I'm grateful that we can gather here today in worship on the clear sky. Nagpapasalamat ako na naririto tayo ngayon upang sumamba sa Diyos na maliwanag ang langit. Yeah, man. Today I want to share God's word with you, focusing on Philippians chapter 4, verse 13. Ngayong araw na to, gusto kong ibahagi ang salita ng Diyos at tayo ay magfo-focus sa Filipos 4:13. This verse, yeah. This verse is one of the favorite among Korean Christians. Ang mga Korean Christians po, favorite nila itong verse na ito. Yeah. Is it in the Philippines? Okay. Especially when facing big challenges like college exam or job interviews, people often post this verse on their desks or walls, reciting as a reminder. Lalong-lalo na kapag dumaranas tayo ng mga pagsubok, katulad ng mag-entrance exam sa college o kaya mag-interview sa jobs natin. Ang mga tao kadalasan pinoposto sa Facebook, tapos sa ating mga lamesa, sa pader, nilalagay yan. Tapos nire-recite natin yung verse na to para ipaalala sa atin. And then they pray, God, I can only do 50%, but with you, I can do 100%. Sinasabi yung nananalangin tayo na, Panginoon, kaya ko 50% lang, pero kung kasama kita, 100%. Kakayanin ko. Or they said, God, I don't have much money, but with you, please make me rich. O kaya naman, Lord, wala akong pera masyado. Pero kung kasama ka, kaya mo akong payamanin. Amen po ba? Yeah, many people love this verse, hoping that God will grant them great blessings and success. Marami pong tao na talagang gustong-gusto nila itong Bible verse na ito at umaasa sila na ang Panginoon ay bibigyan sila ng maraming pagpapala at bibigyan sila ng katagumpayan. Yeah, but this verse is not simply a promise that everything will go smoothly. Pero po ang verse na ito, hindi lamang po ito isang pangako na ang lahat ng bagay ay magiging maayos o kaya matiwasay. Instead, it is a profound statement of faith that Paul shared amidst his hardships. Bagkus, ito po ay isang malalim na pahayag ng pananampalataya ni Apostol Pablo sa kalagitnaan ng kanyang dinanas na kahirapan sa buhay niya. Today, let's reflect on this verse together and learn about the faith Paul held. Ngayong sandaling ito, pag-aralan natin, pagbulay-bulayan natin itong Bible verse na ito at alamin natin, matuto tayo mula dun sa pananampalataya ni Apostol Pablo. Paul's confession in this verse was written in a letter he sent to the church in Philippi. Ito pong verse na ito, yung pagkakasulat ni Apostol Pablo dito, para po ito dun sa church sa Philippi o mga Filipos. Yeah, at that time, Paul was imprisoned in Rome. Nung pagkakataon po na ito, siya po ay nakakulong sa Roma. Yeah, Roman prisons were far from the facilities we might imagine today. Yung kulungan po doon sa Roma, hindi po yan katulad nung nai-imagine natin na kulungan ngayon. They were harsh and uncomfortable and isolating. Napakatindi po nung kulungan doon, kakaiba siya at napaka-unkomportable, hindi komportable ang makulong noon at talagang ang mga tao ay nakakaranas na para sila ay mag-isa lang sa mundo. Yeah, Paul's freedom was severely restricted, and he lived in uncertainty about when or even if he would be released. Yung kalayaan po ni Apostol Pablo, talagang limited lang po. Hindi po niya alam kung kailan siya palalayain, hindi po niya alam kung anong mangyayari sa kanyang buhay.
Additionally, he was not imprisoned for any wrongdoing, but for spreading the gospel. At si Apostol Pablo po ay hindi po siya nakulong dahil siya'y lumabag sa batas. Siya po ay nakulong dahil ipinahayag niya ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. The loneliness and suffering he felt would have been immense. Sobrang tindi po ng kalungkutan at ng pagdurusa na naranasan ni Apostol Pablo nung siya'y nakakulong. Yet despite these circumstances, Paul wrote a letter of encouragement of the Philippians, expressing gratitude to God. Ngunit sa kabila po nung dinanas niyang kalungkutan, yung kanyang dinanas na sitwasyon ni Apostol Pablo, siya po ay sumulat ng isang liham para sa mga mga Filipos at itong liham na ito ay upang hikayatin ang mga tao roon na magpakita ng kanilang pasasalamat sa Diyos. His words in Philippians chapter 4 verse 13 were not just a means to endure the situation, but a deep expression of his faith and unwavering reliance of God. Ito pong letter na to, yung salita niya doon sa Philippians 4:13, hindi lang po ito yung naging daan para matiis niya yung paghihirap na dinanas niya. Pero ito po ay isang malalim na ekspresyon ng kanyang pananampalataya sa Diyos at yung hindi niya matitinag na pagdepende o pag-asa sa Diyos lamang. For Paul, the God who strengthened him was not just a rescuer, but the source of peace and joy even amid adversity. Para po kay Apostol Pablo, ang kanyang Diyos ay hindi lamang yung pinagmumulan ng kanyang kalakasan at yung magliligtas sa kanya. Hindi lamang ganun ang Diyos para sa kanya. Ang Diyos para kay Apostol Pablo ay ang pinanggagalingan ng kapayapaan, ng kaligayahan, sa kalagitnaan po nung kahirapan na dinaranas niya. Yeah, even in prison, Paul could feel content and thankful regardless of his financial needs or limitations. Kahit po nakakulong noon si Apostol Pablo, nakaramdam siya ng kakontentuhan sa kanyang puso at pagpapasalamat sa Diyos. Sa kabila ng may kakulangan siyang pinansyal at meron din siyang limitasyon sa kanyang kalayaan. This was possible because Paul did not rely on external conditions, but placed his complete trust in God and believed in the strength that God provided. Ito po ay naging posible kasi po si Apostol Pablo, hindi po siya dumipende, hindi niya tinignan yung panlabas na kondisyon, yung sitwasyon na dinaranas niya. Bagkus, inilagay niya po yung kanyang kumpleto, 100% na pagtitiwala sa Diyos at siya po ay nanampalataya na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Paul referred to God as Him who strengthened me. Ang tawag po ng Panginoon sa Diyos ay siya, ang Diyos, na siyang nagpapalakas sa akin. He sought strength not within himself but solely from God. Hindi po niya hinanap yung kanyang sariling kalakasan, bagkus dumipende po siya dun sa kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. He was convinced that every aspect of his life and ability was in God's hands. Nanampalataya po siya, naniwala siya na lahat ng aspeto ng kanyang buhay at lahat ng kung anumang abilidad mayroon siya ay nasa kamay ng Panginoon. The faith Paul professed was not based on his strength or willpower, but on the strength that God provided. Yung pananampalataya po na inihayag ni Apostol Pablo ay hindi po ito nakasalalay sa kanyang kalakasan, sa pagdedesisyon niya ng sarili niya, ngunit ito po ay nanggaling sa kalakasan na nanggagaling sa Panginoon.
Yeah, even in the extreme situation of prison, Paul firmly believed God was holding his life. Kahit po napakatindi nung sitwasyon ni Apostol Pablo sa loob ng kulungan, nanampalataya po siya, nagtiwala siya, nang matindi rin na ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. For Paul, God was not only the source of his strength, but the one who directed his life and enabled him to feel content in any circumstances. Para kay Apostol Pablo, hindi lamang pinanggagalingan ng kalakasan ng Diyos, hindi lamang yon, kundi ang Diyos mismo ang nagdidirekta o nangunguna sa kanyang buhay. At ang Diyos ang nagbibigay ng abilidad para kay Apostol Pablo na makaramdam ng kakontentuhan sa kabila ng anumang sitwasyon na dinaranas niya. Paul's words were not just his confession, they were also a message of encouragement to Philippian church. Yung salita po ni Apostol Pablo ay hindi lamang po isang deklarasyon, kundi ito po ay mensahe ng panghihikayat, pagpapalakas ng loob sa mga taga-Filipos. Yeah, here is also Philippian church. Yeah. Okay, the Philippians who loved Paul and supported his ministry were also facing financial difficulties and persecution. Nung panahon pong ito, yung mga Filipos po, mga church po sa Philippian, mga Philippi, sila po ay mahal na mahal nila si Apostol Pablo at sinusuportahan nilang lahat si Apostol Pablo. Pero sila po ay nakakaranas din ng kahirapan sa pinansyal nilang buhay at sila din po ay inuusig ng ibang tao dahil sa kanilang pananampalataya. Paul used his confession to urge the Philippians to rely on God and not be swayed to external circumstance. Ginamit po ni Apostol Pablo ang confession na ito, yung verse na ito sa Philippians, para hikayatin yung mga Philippians na umasa sila sa Diyos at huwag silang magpadala sa anumang sitwasyon na nararanasan nila sa buhay nila. He hoped that the Philippian church would stand strong against the challenges of the world and find its strength in God. Umasa po si Apostol Pablo na yung mga Philippians ay tumayo sila sa kanilang pananampalataya upang mapaglabanan nila yung mga challenges o kahirapan ng mundong ito at sila ay makatagpo ng kalakasan mula sa Panginoon. While expressing gratitude for the love and dedication for the Philippians had shown him, Paul ultimately desired for them to experience the strength God gives and find gratitude and contentment in their lives. Habang si Apostol Pablo po ay nagpapasalamat at nagpapakita ng kanyang pagmamahal dahil sa dedikasyon na ipinakita sa kanya ng mga Philippians sa kanya. Ninais po, pinagdadasal ni Apostol Pablo na ang mga Philippians ay totoong maranasan nila yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos at mahanap nila yung pagpapasalamat sa Diyos at kakontentuhan sa kanilang mga buhay. Yeah, we too face challenges in our daily lives. Tayo rin po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay. Family relations or job issues, financial difficulties, and health problems often confront us. Nakakaranas po tayo ng problema sa pamilya, sa relationship natin, kaya naman sa trabaho may mga issues, kakulangan sa pera, minsan may sakit, itong mga bagay na to ay napagdadaanan po natin. In times of struggle, we may find ourselves praying like this. Kapag po tayo ay nakakaranas ng kahirapan na katulad dito, siguro minsan yung iba sa atin ganito manalangin. God, if you solve this problem, I'll be more devoted to you. Diyos ko, kung susolusyonan mo lang yung tong problema ko, malulutas mo lang to, magiging mas devoted ako sa iyo.
God, if you give me money, I'll give you more offerings and tithes. Lord, kung bibigyan mo lang ako ibe-bless mo lang ako ng mas marami pang pera, talagang magbibigay ako ng mas marami sa offerings tsaka sa tithes. God, if you make me healthy, I'll serve you more. God, kung magiging malusog lang ako, maglilingkod ako sa'yo. However, God often does not answer these prayers immediately. Kaya lang po, ang ating Panginoon ay hindi kadalasan na sinasagot ang mga ganitong panalangin. Sometimes, despite our fervent prayers, our circumstances remain unchanged or even become more challenging. Minsan po, kahit na manalangin tayo ng manalangin, ng ganon, katulad noon, yung sitwasyon natin ay parang hindi nagbabago o kaya mas nagiging mahirap pa. Why does it happen? It's not that God ignores our prayers. That He wants to see the authenticity of our faith. Bakit kaya po nangyayari yon? Hindi dahil po dinededma tayo ni Lord. Hindi ganon. Hindi dahil hindi niya tayo pinapansin. Kundi gusto pong makita ng Panginoon kung tunay, kung totoo ang ating pananampalataya. Yeah, God asks us, can you trust and follow me even if your problem isn't solved right now? Tinatanong po tayo ng Diyos, kaya mo ba akong pagtiwalaan? Kaya mo bang sumunod sa akin kahit na hindi ko solusyonan ang problema mo agad-agad? Can you offer your tithes and offerings even if you don't have much money? Kaya mo bang magbigay ng iyong tithes at ng iyong offering kahit na wala kang masyadong pera? Can you come to worship me even when you are not well? Kaya mo bang pumunta sa church o tumayo upang ako'y sambahin kahit na hindi maganda ang iyong pakiramdam? God desires not just saying of faith, but for us to show our faith and gratitude to our lives. Ang dinidesire po ng ating Panginoon ay hindi lamang po yung salita ng ating pananampalataya, kundi yung maipakita po natin yung pananampalataya natin at pasasalamat sa ating buhay. But yet we often become disappointed and give up praying when our requests aren't answered immediately. Kaya lang po, kapag po hindi po sinasagot agad ng Panginoon yung panalangin natin, kadalasan po tayo'y nabibigo o kaya sumusuko na po tayo sa ating mga panalangin. Then we start seeking ways to resolve our problems through our own strength without God. At pagkatapos nito, maghahanap tayo ng solusyon sa problema natin sa pamamagitan ng ating sariling paraan, sariling kalakasan na wala ang Panginoon sa atin. But we are not created to live independently of God. Kaya lang po tayo'y hindi po nilikha ng Diyos para mapag-isa. Only when our lives are centered on God can we live in His image and fulfill His kingdom and will. Magagawa lamang po natin na mamuhay tayo nakawangis ng Diyos, na maging totoong mga Christians tayo at magampanan po natin yung mga assignments natin sa kingdom ng Panginoon at masunod natin ang kalooban ng Diyos. Mangyayari lamang po ito kung ang ating buhay po ay totoong nakasentro sa Diyos. Like Paul, we encounter many difficulties and challenges in our life. Katulad ni Apostol Pablo, tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok at pagdurusa sa ating buhay. Sometimes life feels heavy and overwhelming and our faith may begin to falter. Minsan po, parang ang bigat-bigat ng nararamdaman natin at napakarami ng ating mga problema, kaya yung ating pananampalataya ay nanghihina, nag-uumpisang manghina. In those times, we must look beyond our current reality and see God's love and power.
Sa mga ganitong pagkakataon po, huwag nating tignan yung realidad na nangyayari. Bagkus, tumingin tayo sa Diyos, tumingin tayo sa Kanyang kapangyarihan, tumingin tayo sa Kanyang pagmamahal. And we should, like Paul, profess our faith in the God who strengthens us. At katulad ni Apostol Pablo, ideklara po natin ang ating pananampalataya, ipahayag po natin ito na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. We should pray like this, Lord, I don't love you because you blessed me, but because Jesus saved me and gave me new life. Ganito po dapat ang ating panalangin, Panginoon, hindi kita mahal dahil ako'y pinagpapala mo, binibless mo. Hindi yan ang dahilan kung bakit mahal kita. Mahal kita kasi ako'y niligtas mo sa pamamagitan ni Kristo at binigyan mo ako ng bagong buhay. Yeah, even if my problems aren't resolved, even if my situation doesn't improve, I trust in you, my Father, and I love you, Jesus Christ. Kahit na hindi man masolusyonan ng problema ko, kahit na yung sitwasyon ko ngayon ay hindi bumubuti, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aking Ama at mahal ko si Jesus. Amen. Have mercy on me, though I'm weak and often fall into sin, and cleanse me with the blood of Jesus Christ. Maawa ka sa akin, Panginoon, kahit na mahina ako, nalalaglag ako, nahuhulog ako sa kasalanan, ako'y linisin mo sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Let your love and power be evident in my life. Ang iyong pagmamahal at ang iyong kapangyarihan ay makita sa aking buhay. We must focus on the God who gives us strength and through whom we can do all things. Kailangan po tayong mag-focus dun sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan at siyang nagiging daan upang makayanan natin gawin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Amen. God does never leave us alone to handle everything ourselves. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos para i-handle natin yung ating mga buhay na mag-isa lang tayo. He gives us the strength and courage to overcome our limits. Binibigyan po tayo ng kalakasan ng Diyos, ng lakas ng loob, para mapagtagumpayan po natin yung mga hindi natin kayang gawin. Though our abilities may fall short, the strength God provides is boundless. Kahit po napakaliit lamang, konti lang yung abilidad natin dito sa buhay na to, yung kapangyarihan naman po, yung strength na binibigay ng Panginoon sa atin, walang limit po ito. When we accept this verse with faith, our gaze should shift from our problems to God. Kapag po ang verse na ito, itong Philippians 4:13, ay pinanampalatayaan po natin yung verse na yan, pinaniwalaan po natin yung verse na yan. Yung tingin po natin, yung titig natin, mawawala po dapat sa sitwasyon natin, kundi ang titig natin, ang tingin natin ay dapat nasa Diyos lamang. Amen. God is our refuge and the source of our strength. Ang Diyos po, ang ating kanlungan, siya po ang pinagmumulan ng ating kalakasan. In any hardship, in any suffering, God gives us the strength we need to overcome and reveal His glory through us. Sa anuman pong pagsubok, anuman pong kalamidad ang dumaan sa buhay natin, anumang pagdurusa ang maranasan natin, ang Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan para ma-overcome, mapagtagumpayan po natin ito at siya rin po ang nagbibigay ng kapangyarihan upang makita ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay. Yeah, dear SC family, let us declare in faith, I can do all things through Jesus who strengthens me. Mahal kong SCF family, sabihin natin to ng may pananampalataya, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus na nagpapalakas sa atin.
In prison, Paul did not despair but found contentment through the strength God provided, and he stood firm in his faith. Nung nakakulong po si Apostol Pablo, hindi po siya nawala ng pag-asa, pero nakaramdam siya ng kakontentuhan at dahil sa kalakasan na binigay sa kanya ng Panginoon, at siya ay tumayo siya, tinayuan niya yung kanyang pananampalataya. Yeah, his confession transcends his circumstances and reflects complete trust in God's power. Nalampasan ng kanyang confession, yung kanyang pananampalataya, nalampasan nito yung nararanasan niya sa sandaling yun, at nakita po ang kapangyarihan ng Panginoon at siya'y nagtiwala ng kumpleto sa kapangyarihan ng Diyos. Let us not believe in God only because He answers our prayers, but trust in His perfect and good ways, even if our prayers are not answered as we expect. Huwag po tayong maniwala sa Diyos dahil lamang sinasagot niya yung ating mga panalangin. Tayo po ay magtiwala sa perpektong pamamaraan niya, sa kanyang mabuting paraan. At kahit na po hindi sinasagot yung panalangin natin sa gawa ng ine-expect natin, Let us confess our trust and love for God, not just with saying, but through our lives. sabihin po natin, ipahayag po natin yung ating pagtitiwala, yung ating pagmamahal sa Panginoon, sa Diyos, hindi lamang po sa salita, kundi sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Then, no matter the hardship, no matter the difficulty, God will supply us with the strength we need, and we will witness restoration and power that goes beyond our reality. At anuman po ang maranasan nating kahirapan, anuman po ang pagdurusa na maranasan natin, alalahanin natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kailangan nating kalakasan, at makikita natin yung restorasyon na ibibigay niya at yung kapangyarihan na ipapakita niya na imposible, na papakita niya to, magagawa natin yung imposible. Amen. Amen. Yeah, could you stand up, please? Yeah, let's now confess our belief and now come before our Father with singing praises His goodness.